Ang apat na yugto ng kasaysayan tungkol sa pinakaunang ekspedisyon na paglakbay sa interior ng Greenland na disyertong hiyelo ang looban. Isinagawa ito ni Fridtjof Nansen na isang siyentipiko, mananaliksik at abenturerong Norwego kasama niya ang 3 pang Norwego din na pawang mga mahuhusay sa paglakbay sa hiyelo, naging mga kampyong atleta at abenturerong sina Sverdrup, Christiansen at Dietrichson. Mayroon din silang 2 Sami na kasama na nagmula sa lupa ng mga Lapon. Eto sina Ravna at Balto. Sa nakaraan, nangyari na nailihis at napalayo sila sa nakatakdang lugar na pag-uumpisahan nila ng pagtawid sa silangang tagiliran ng Greenland. Natangay sila ng naanod na yelo palayo, kung kaya ilang linggo na kinailangan nilang labanan ang mga pagsubok ng panahon habang sila'y nahilang mapalagi sa yelo. Tibay ng loob, lakas ng katawan, tapang ng espiritu at siyentipikong pag-iisip ang naging puhunan at gabay nila sa mga sandaling iyon na sila'y nakipagtunggali sa mga nanunubok na kondisyon ng panahon. Ilang linggo silang naglakbay sa tubig, nalula ng kanilang 2 bangka upang mapapunta sila sa takdang na orihinal na pakay nila. Sa kanilang paglakbay, nakasalubong sila ng mga tribong Inuit at nakipagpalitan sila ng mga gamit. Subalit hindi sila nagtagal sa mga nadaanan nila dahil naghahabol sila ng tiyempo. Ang probisyon nila ay naitakda para sa bilang ng panahon at kailangang matapos nila ang ekspedisyon bago ito maubos. Hindi masukat ang kanilang mga hirap at pagod sa paglalakbay sa dagat bago sila nakarating sa bahagi ng takdang na siyang pinag-umpisahan nila ng kanilang pagtawid sa interior na disyertong hiyelo. Nakayanan nilang pinagwagian ang mga pagsubok sa kanila sa tubig. Pagdating sa takdang at sa looban ng disyertong hiyelo, iba naman ngayon ang tumambad sa kanilang mga hamon. Iniwanan nila ang mga bangka nila at ang kanilang sumunod na gamit sa paglakbay ay padulas at ulnas. Mapanganib ang loobang yelo. May mga bagyong niebe na nagpahinto sa kanilang pag-abanse. Mabagsik na init ng araw at nakakasunog na sinag mula sa naarawang niebe ang hinarap nila sa araw. Dagsa ang mga bitak-bitak na yelo at malalaking siwang sa kanilang dinaanan. Kahalili nito ang malambot at madulas na ibabaw ng niebe. Umakyat at dumaan sila sa mga matatarik na talampas. Sa kanilang paglakbay, kanya-kanya silang may dalang mabibigat. Dumapo sa kanila ang uhaw sa tubig, sakit sa katawan, pagod at pagkapilay. Noong unang araw ng Setyembre, dumating sila sa ituktok ng matarik na yelo. Sa pagmatsyag ni Nansen sa kapaligiran, napagtanto niya na narating nila ang mataas na patag ng yelo na interior. Ang elevasyon nila sa sandaling iyon ay sumukat ng 7,930, 7,930 na talampakan at ang sukat ng puwersa sa atmosfera na mababasa sa kanilang dalang barometer ay siyang pinakamataas na sukat na marehistro ng instrumento, 550 milimetro ng merkuryo. Sa elevasyon na kinaroroonan nila noon, manipis ang ibabaw ng niebe na tinutunaw ng init ng araw dahil ang natutunaw ay ang pinakabagong bagsak na niebe lamang. Natutunaw ang bagong bagsak at nagiging malagkit ito. Subalit, pagbaba ng araw, titigas na din itong yelo. Iyong manipis na bagong yelo sa ibabaw ng makapal na lumang yelo ay siyang nagsisilbing sapin na babagsakan ng susunod na pagbagsak ng niebe. Pagdating ng araw, ganun na naman din ang mangyayari. Matutunaw ang manipis na bagong bagsak na niebe at maninigas sa gabi para maging sapin sa susunod na babagsak na niebe. Dahil sa ganitong estado ng niebe na dadaanan nila, bumibigat at humihirap ang kanilang paghila ng kanilang mga kargamento na nakaulnas dahil para silang nanghihila sa malagkit na putikan. Sa sumunod na linggo, naging mabigat ang ulan ng niebe. Pag-ulan ng niebe sa gabi, naibabaon ang kanilang tolda at paggising nila sa umaga, kinakailangan nilang maghukay ng lalabasan nila mula sa loob. Pati mga ulnas na ibaon din sa niebe, kung kaya huhukayin nila ang mga ito. Ang mga bahagi ng mga katawan nila na hindi natakpan ay nagiging delikado rin na kainin ng lamig. May mga tumitigas na yelo sa kanilang mga mukha at mga balbas at gayon din sa kanilang mga labi.
dumating ang sobrang malakas na hangin noong 7 ng Setyembre, nagkulong sila sa loob ng kanilang tolda at naghintay sila na kumalma ang panahon. Pagkaraan noon, lumarga na naman silang naglakbay sa animo walang hangganang yelo. Ayon kay Nansen, sa kanyang isinulat pagkatapos ng ekspedisyon na ito, 3 lamang ang nakikita na nila araw-araw. Ang araw, ang walang katapusang kaputian ng niyebe at silang 6 na magkakasama. Ang kanilang kompas, ang kanilang gabay sa kanilang direksyon. Bago mag-asyete ng buwan, noong 4 ng Setyembre, nadaanan nila ang pinakamataas na bundok doon na may taas na 2,720 milya. Nakababa na sila noon at noong nakababa sila, pinanabikan na nila na makita nila ang totoong lupa. Noong 12 ng Setyembre, nakarating na sila sa elevasyon na 8,250 talampakan na altitude. Nakita ni Nansen na iyong termometro na inilagay niya sa ilalim ng kanyang unan bago natulog ito noong gabi ay bumaba ng husto noong sinuri niya ito kinaumagahan. Bumaba ng husto ang temperatura sa gabi, subalit pag umaraw at lumabas ang araw, umiinit ito ng nakakasunog. Si Nansen noon ang palaging gumigising ng pinakamaaga upang siya ang magluto ng kanilang agahan. Ito ay upang matiyak niya na nasusunod ang mga nakatakdang pagkarasyon sa pagluto ng kanilang pagkain. Sa araw-araw na kanilang paghila ng kanilang mga kargamento na nakaulnas noon, nagbibigay siya ng rasyon na pagkain kada 2 oras. Kumakain sila habang nagpapahinga sila panandalian sa kanilang mga ulnas. Sa hapunan, sopas naman ang kakainin nila. Tinatantya niya noon na nakalapit na sila sa bahaging lupa, subalit wala pa silang mamataang bagay na palatandaan. Para nang nawalan ng lakas si Ravna at Balto. Pabulong-bulong na noon si Ravna na siyang pinakamatanda sa lahat. Isa akong matandang lapon at isa pang luko-luko, inungol niya. Totoo yan, Ravna, matanda kang luko-luko, sagot naman ni Nansen. Biglang humagalpak ng tawa si Ravna. Yan, totoo nga pala, luko-lukong matanda si Ravna, sabi niya, pero nabuhayan siya ng loob. Paano mong masasabi ang kalayo ng isang dulo mula sa kabila nito kung wala ni isa pang tao na nakalakbay na tumawid niyan? Tinanong ni Balto na parang walang paniniwala sa kalkulasyon ni Nansen. Nagkaroon ng kaunting pag-intindi ito noon nung ipinakita sa kanya ni Nansen ang mapa at ipinaliwanag niya dito kung papaano ang magkalkula. Noong 17 ng Setyembre, 2 buwan na sila noon na nasa lagalag mula noong sila ay bumaba sa bapor na Jason. Habang kumakain sila ng agahan, iyon ang una nilang pagkarinig ng huni ng ibon na galing sa labas ng kanilang tulda. Noong malapit ng magpananghali, dumami ang mga nakita nilang mga lumilipad sa mga nadadaanan nila. Ito ang kanilang naging palatandaan na napapalapit na sila noon sa lupa na hindi nakubong sa makapal na yelo. Naglayag sila sa kanilang mga ulnas sa hapon na iyon. Biglang sumigaw si Balto na nasa unahan. May lupa sa unahan! Totoo nga, sa bandang kanluran sa unahan nila, may nakita silang lupa at gaan noon na lamang ang kanilang kasayahan. Lumaki ang pag-asa at lalong nabuhayan ng loob sina Balto at Ravna na noon ay parang nanlulupaypay na. Pagkarinig ni Nansen nito, huminto sila at nagbigay siya ng tsokolateng karne, meat chocolate, para sa kanila. Naging kostumbre nila noon sa kanilang paglakbay na kada makarating sila sa isang punto na pinaghirapan nila ng husto na marating, nagbibigay sila sa kanilang mga sarili ng kaunting pabuya. Kakain sila ng espesyal na pagkain para sila magdiwang. Gaya noong una na dumating sila sa takdang pagkatapos ng ilang araw na sila'y naaanod sa yelo sa karagatan. Isa pa rin noong dumating sila sa Umivik at gayon din noong nakarating sila sa pinakmataas na bahagi ng yelo sa interior. Pagkatapos ng kanilang munting selebrasyon, tumungo silang nag-abanse sa paakyat at binilisan nila ang nagpadulas. Si Nansen ang nanggagabay at noong dumating ang takip silim, mayroon siyang nakitang bagay na maitim sa unahan. Inakala niyang anino lamang ito, subalit nung makalapit siya,
Kaagad niyang napagtanto na hindi ito anino at kaagad niyang pinaliko ang kanyang padulas para huminto. Tamang-tama lamang ang kanyang paghinto dahil pulgada lamang noon ang kalayo niya sa gilid ng siwang ng malalim na talampas. Agad siyang sumigaw na nagbabala sa mga sumusunod sa kanya. "Huwag kayong pumunta dito! Mapanganib!" Mabilis namang napahinto si Dietrichson ang kanyang ulnas bago sana ito napatilapon sa siwang na malaking bitak. Pagkakita ng iba sa senyas ni Nansen, kaagad silang humintong nagpadulas. Nakarating na naman sila sa mga bitak-bitak na puno sa talampas. Subalit dahil maliwanag ang buwan noon, nagpatuloy silang lumarga dahil nakikita naman nila ang kanilang dinadaanan. Sa kabila ng kanilang masusing pag-iingat, mayroon pa ring mga pagkakataon na ngani-ngani silang mapahamak na madisgrasya. Noong nagising sila sa kanilang kampo noong umaga ng ika-20 ng Setyembre, tumambad naman sa paningin nila ang nakalatag na mga bundok, burol at kapatagang lupa sa halip na yelo. Hindi na purong puti lamang ang kanilang namatyagan. Nalipuno sila ng pagkatuwa na para baga silang mga bata. May mga kulay na ang kapaligiran nila. Naalala ni Nansen ang itsura ng hilagang gilid ng bayan ng Norwego. May dumapong bagong buhos ng niebe na nakalatag sa ibabaw ng bundok at kumislap na kulay itim ang mga fjord sa paanan ng kinaroroonan nila. Naisip niya na hindi madali ang naghihintay na pag-abanse nila. Subalit pinagbigyan nila ang mga sarili nilang mag-agahan ng mainam. Nabalam ang kanilang pagpasimula at noong dumating ang gabi, dumating sila sa bitak-bitak at mapanganib na ibabaw ng yelo. Kinailangan nilang tumungong patimog upang maiwasan nila ang mga ito at nakapunta sila sa mas mabuting madadaanan. Madulas noon ang yelo na dinadaanan nila at mayroon pang gumuho na bahagi na kung saan ay ngani-nganing nahulog ang isang ulnas. Napasubsob at natumbang napadulas ang dalawang sami at naibaon ang ulnas sa niebe. Kamuntik ring napakawalan ni Christiansen iyong kanyang hila-hilang ulnas. May dumating na bagyo na galing sa direksyon sa timog silangan, kaya huminto sila sa isang limpyang lugar. Doon sila nagkampo pansamantala. Sa sumunod na araw, noong ika-21 ng Setyembre, nagniebe na naman at bigla na nawala silang makita. Misto lang gapangin na nila ang madadaanan nila. Noong magpananghali, pumunta sina Nansen, Sverdrup at Christiansen na maghalughog sa nakita noon ni Nansen at kasama niya si Sverdrup na yelo sa paanan na patag na nasa pagitan ng dalawang talampas. Naiwan naman sina Dietrichson at ang dalawang sami dahil sila ang nagtayo ng tolda na kanilang kampo. Nagtali ang tatlong lumabas na nagmasid ng tali sa kanilang mga baywang na magkonekta sa kanilang tatlo upang mayroong suportang bawat isa sa kanila kung sakali na isa sa kanila ay mahulog sa pag-akyat niya o paglaktaw niya sa mga siwang. Matutulis ang mga nakausin na bahagi ng yelo at mapanganib ang mga bitak at mga siwang. May namataan si Nansen na kumikislap na maitim sa pagitan ng talampas na natatakpan ng niebe. Itinusok niya ang dulo ng kanyang tikin. Noon niya nalaman na tubig iyon. Kaagad na bumaba doon ang tatlo na nagpakasawang uminom. Labis na naginawaan ang kanilang pakiramdam dahil sa mga sandaling iyon, lubusan na ang kanilang pagkauhaw. Tinawag nila ang tatlong naiwanan na nagtatayo ng kanilang pagkakampuhan sa gabing iyon. Hindi silang nagdalawang salita, parang kidlat ang tatlo sa bilis nilang pumunta doon upang uminom. Nagdala doon si Balto ng malaking lata na pinuno niya ng tubig at pinagkuhanan niya ng tubig na ginamit nila sa pagluluto. Sa sumunod na umaga, noong nagbukang liwayway, napansin nila na nasa mas hilaga silang parte kaysa sa itinakda nilang pagdadaanan. Nasa unahan noon sina Nansen at Sverdrup upang subukan nila ang hiyelo sa bandang kanluran ng kanilang kinaroroonan. Tumungo sila sa pakanlurang punto na mas nababandang hilaga kaysa sa bangin na nakita ni Nansen at Sverdrup. Pinag-usapan nilang dalhin ang apat sa kanilang mga ulnas hanggang sa punto na maaari nilang mailakbay ang mga ito. Hihinto sila sa punto na sila'y nakikita pa rin ng mga mauuna. Sa sandaling iyon,
Galing noon sa likod nila ang hangin, kung kaya magaan ang kanilang pagpadulas. Mabilis ang panimula ni Nansen na pagpapadulas hanggang sa nakarating ito sa kinaroroonan ng mga matatarik na bangin na nagsasalu-salungat. Nakita ni Nansen na hindi pwede ang nasa unahan na pagdadaanan. Kaagad siyang bumalik sa mga sumusunod nilang mga kasama. Sa pag-aapura nila, nahulog si Nansen na siyang dahilan na naantala ang pagbalik nila ni Sverdrup. Noong makabalik sila sa mga kasama nila, nakahinto na noon ang mga ito at nakapaghanda na rin pati sila ng kanilang kakapehin. Pagkainom nila ng kanilang mga kape, tumungo sila sa puntong patimog. Noong magtakip silim na, nakarating sila sa gumuhong gilid ng bangin na yelo. Nagkampo sila doon at hinintay na nila ang umaga para isagawa nila ang paghalughog ng madadaanan nila. Lumarga si Sverdrup na nagmasid sa sumunod na umaga at ipinaalam niya sa mga kasama niya na maaari nilang mapagdaanan ang nasabing yelo. May mga bahagi noon ang yelong ito na kinailangan nilang isa-isahing iniakyat at itinawid ang mga ulnas sa bangin. Sa ibabaw ng tumigas ng tubig ng dagat, dumaan sila sa makitid na siwang sa pagitan ng mga matarik na tagiliran ng yelong talampas. Mayroon silang nadaanang napakakitid na bitak na may tubig na hanggang ibaba ng binte ang kalalim. Pero sa kinahapunan, nalagpasan na nila ang pinakamasalimuot na bahagi ng yelong iyon. Mayroon silang narating na moraine na naipon ng mga bato at buhaghag na lupa. Mula sa puntong iyon, bumaba sila sa hilaga na tagiliran ng moraine papunta sa lupa. Tuloy-tuloy silang tumawid hanggang sa nakarating sila sa puntong namataan na nila ang Gadseb Fjord. Huminto sila doon sa pwestong iyon at itinayo nila ang pansamantalang kampo nila noon. Kinaumagahan ng petsa 24 ng Setyembre, lumarga sila ng maaga dahil ipinasya nila na dapat makarating sila sa lupa sa araw na iyon. Nakarating si Nansen sa matarik na dalisdis at sa ibaba ng kinaroroonan nila, tumambad sa paningin niya ang aninaw ng lupa. Napansin niya ang bumagsak na yelo sa lupa na nagtapos sa lawa na ang ibabaw ng tubig ay yelo. Inalis na nila ang mga nakakabit na krampon sa kanilang mga kasuotan sa paa na gamit-gamit nila sa mga nakaraang araw. Napagtanto nila na nakatawid na sila talaga. Nasa likuran na nila ang disyertong yelo ng interior. Naisagawa na nila itong pakay nilang paglakbay sa laon ng 41 araw. Sa unahan nila, tumambad ang mga patag sa pagitan ng bundok na lupa. Nawala ang kanilang agam-agam at tuwang-tuwa silang nakaramdam ng yelo at bato na naapakan nila at hindi niebe. Ang pinakamalapit na fjord sa kanila sa mga sandaling iyon ay ang Amerlik Fjord at tumagos itong papasok sa kanlurang punto ng Gadseb. Kinailangan nilang pumasok paloob sa pinakaloobang dulo ng fjord. Sa gayon, ibinukod nilang inihiwalay ang mga mas importante nilang mga kakailanganin at dinala ang kinaya nilang bitbitin. Inayos nila ang kanilang mga iiwanang mga bagay at tinakpan nila ito ng trapal. Babalikan nila ang mga ito at kokolektahin nila later on, sabi nila. Noong ika-26 ng Setyembre, nakarating na sila sa gilid ng takdang na masukal at puno ng makakapal na tubo ng mga puno at iba-ibang ligaw na halaman. Pinagpasya nilang gumawa ng bangka na gagamitin ni Nansen at Sverdrup para makarating sa puok ng mga tao. Nanguha sila ng 2 mahahabang kawayan na siyang pinag-umpisahan nila ng pormang katawan nito. Idinagdag nila ang mga dulo at ito ang mga ginawang pinakakilya. At para sa pinakatadyang, nangahoy sila ng kahoy na nababanat at nababaluktot at kumuha sila ng matitibay na sanga ng willow na puno. Nagawa nila ng paraanan, nagkaroon ito ng porma. Inilatag nilang itinahi ang layag na ginamit nilang banig at ginawang pinangkatawan sa bangka. Nagsukat ang bangka nila ng mahigit sa 8 talampakan ang haba at mahigit sa 4 na talampakan ang lapad. 2 talampakan ang kalalim nito. Misto lang pabilog ang naging nguso nito. Kakatwa ang itsura ng bangka, subalit matibay ito at makakapagsilbi nilang gamitin. Kaya lamang, 2 ang nakakapagkasya dito.
Napagpasyahan na sina Nansen at Sverdrup ang maglalakbay papuntang Gadtheb. Gumawa sila ng 4 na sagwan at nagtali sila ng sanga ng puno malatiki o libas sa dulo ng 4 na kawayan na sagwan. Ginawan nila ng patibay ang gitna ng kanilang bangkang nagmistulang na baliktad na bahay ng pagong. Ginawan nila ng 2 braso sa gitna at pinarisan nila ito ng 2 manipis na kawayan na pinagdikit nila. Pagkatapos, ikinarga nila dito ang mga damit nila, rifle, amunisyon, baon na pagkain at pangitaas na bahagi ng lutuan nilang banga. Naglakbay at naglayag ang 2 manlalakbay ng ilang araw. Dumaan sila sa di mabilang pa rin na pahirap ng kapaligiran, putikan, lupa, buhangin at tubig. Sa pangatlong araw, mayroon silang nasulyapang dalampasigan na may mga bahay-bahay ng mga Eskimo. Napansin din sila ng mga katutubong nakatira doon at nagsilabasan sila sa kanilang mga tahanan. Nag-ingayan ang mga ito na nagtipon-tipon na nakatingin sa kanila. Nagsagwan sina Nansen at Sverdrup palapit sa takdang. Hindi naman nangimi ang mga ito at tinulungan nila ang 2 estranghero na bumaba sa takdang. Nakarating na sila sa takdang na pakay nilang kanlurang gilid ng Greenland. May dumating na lalaking Olandes na sumalubong at bumati sa kanila. Ingles bang salita ninyo? Ingles ba kayo? Tinanong ng dumating na sumalubong. Sumagot si Nansen sa Norwego. Hindi, Norwego kami. Pwede kong tanungin kung anong pangalan mo? Tinanong ng Olandes na lalaki. Nansen ang ngalan ko. Kagagaling lang namin sa interior, sagot naman ni Nansen. Pagbigyan mo akong bumati sa iyo sa iyong pagkakamit ng iyong pagkadoktor, sabi ng lalaki. Nagulantang si Nansen sa isinagot ng lalaki at sa pagkakatwa ng tanong na iyon. Kamuntikan siyang humagalpak ng tawa. Natawang nahiwagaan siya. Sa isip niya, sa lahat ng masabi sa kanya, ito pang pagkadoktor na nakamtan niya na bago sila lumarga sa ekspedisyon ang nasambit, samantalang ang bagay na ito ang pinakamalayo sa isip niya sa mga panahon na iyon. Kakatwa kay Nansen ang komentaryo dahil ang naisagawa nilang pangyayari nakatatapos lamang ay hindi lamang mas malaki ang katuturan nito, kundi ito pa ang siyang may kaugnayan kung bakit sila naroroon. Isa pa, kay layo nitong lugar na ito mula sa Kristaniya upang may mag-interes na taga rito sa kanyang pag-aaral sa akademya. Ang focus ng atensyon ni Nansen sa laon ng panahong dumaan mula lumuwas sila para sa ekspedisyon ay ang manatiling buhay habang umaabanse sila at ipagwagi nila ng buo ang pakay nila. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya na siya si Gustav Boman. Siya ay taga Copenhagen sa Dinamarca at siya ang nanunungkulan bilang volunteer o pangalawang superintendente ng pook na Gadtheb. Nalaman nila na ang Gadtheb ay sa kabilang ibayo ng kanilang pinagbabaang pook. Napagbabaan nilang takdang ay tinatawag na Nijhernhut. Isa ito sa mga mangilan-ilang misyon ng Simbahang Moravia na denominasyon ng Protestante sa timog na bahagi ng Gadtheb. Itinayo ito ng mga Aleman na misyonero. Nagtanong si Nansen tungkol sa biyahe ng bapor. Kinailangan niyang magparating ng komunikasyon sa mga angkop na taong makausap at maipamalita niya ang maluwalhating pagkakatapos ng kanilang misyon. Sinabi ni Gustav na iyong huling biyahe ng bapor sa taong iyon ay 2 buwan nang nakakaalis papuntang Copenhagen. Naisip ni Nansen na kung 2 buwan nang nakaalis ito, ang ibig sabihin nito ay nakaalis na ito bago pa man noong araw na nag-umpisa silang nagpadulas na tumawid sa disyertong yelo. Wala na noong iba pang bapor na maaari nilang habulin sa lugar na iyon ng Greenland upang makapaglakbay na silang umuwi. Ang huling bapor na galing sa kanlurang Greenland ay nasa lugar na Ivigtut. 300 milya o mga 500 kilometro ang kalayo ng Ivigtut mula sa Gadtheb. Nakatakda itong lumuwas mula doon sa kalagitnaan ng Oktubre kung walang posibilidad na mahabol ng grupo nila ito.
Sa buong panahon ng kanilang paglakbay, iyong kanilang masidhing pagnais na makarating kaagad upang makapagpahinga sila sa barko ang siyang palaging nang uudyok sa kanilang pagmamadaling makatapos sa kanilang pagtawid. Subalit wala na talaga silang posibilidad na makahabol pa dito. Nabigo man ang damdamin ni Nansen, higit na nakaligalig sa kanya na kapag walang maiparating na balita sa kanilang mga pamilya, ay mangyaring baka mag-akala ang mga ito na sila'y namatay na. Tinanggap at inasikaso sila ng mga misyonero. Sinalubong at ipinagdiwang sila sa Gadseb. Iwinawagayway nila ang mga watawat ng Dinamarka para sa kanila. At gaya ng karaniwang ugali ng mga tiga roon, na pagpaparangal sa mga ginagalang nilang mga bisita, nagpaputok sila ng kanyon ng ilang beses. Magdadalawang buwan silang naglagalag sa lupalop na wala sa kabihasnan, kung kaya gayon na lamang ang ginhawang naramdaman ni Nansen at Sverdrup noong nagkaroon sila ng pagkakataon na maligo, nag-ayos ng sarili at nagpalit ng kanilang mga kasuutan. May dumating na namang bagyo na galing sa timog at naantala ang pagkakadala ng ipinadalang baon at tabako ni Nansen sa mga kasama nila na naiwan at naghihintay pa sa kanila sa Ameralik Fjord. Walang pumayag sa mga Eskimo noon na nagsagwa na pupunta sa Ameralik Fjord dahil sa masamang panahon. Kinailangan nilang maghintay ng pagkalma ng panahon. Nakahanap naman sila ng pumayag na mabayaran na nagbangka upang maghatid ng mensahe ni Nansen sa kapitan ng bapor na Fox na nasa Iwigtut. Ito ay yung huling bapor na manggaling sa kanlurang Greenland papuntang Copenhagen sa taong iyon at aalis mula sa Iwigtut sa kalagitnaan ng Oktubre. Pag-aari ito ng Akshay Kriolith Minnow Handelschibeck na nakabase sa Copenhagen. Ipinadala ni Nansen ang kanyang mga sulat na maiaabot sa kapitan. Nang ayos naman ang isa sa mga pastor sa puok ng 2 tao na maipadala ni Nansen na magdala ng baon sa mga kasama nila sa Ameralik Fjord. Gumawa rin siya pati ng sulat na nagsasabing matiwasay silang nakarating sa puok. Isinigurado niyang ipinaalam ang kanyang ginagawang pang-aayos ng mga mapapapunta niyang magdala ng bangka para kuhanin sila, kaya nga lamang wala pa siyang makuhang taong magdadala dahil hindi pa tumitila ang masamang panahon. Kinaumagahan ng araw na lumuwas ang mga pinadala ni Nansen na magdala ng mensahe sa Ameralik Fjord, kaagad namang natagpuan ng mga ito ang mga kasama ni Nansen na naghihintay sa Ameralik Fjord. Nalaman ng ibang mga misyonaryo na nasa mga karatig puok ng Gadseb ang tungkol sa naisaganap nilang ekspedisyon at noong nalaman nila na may mga kasama sina Nansen at Sverdrup na naiwan at naghihintay sa Ameralik Fjord, nagpadala ang mga ito ng mga katutubo na nagdala ng mga baon para sa kanila. Binilin pa nila ang mga taong ipinadala nila na samahan nila at asikasuhin nila ang mga ito, hanggang sa makarating doon ang bangka na ipapadala na sasakyan nila. Noong 7 ng Oktubre, bumalik ang mga naunang inutusan ni Nansen na nagdala ng baon sa mga kasama nila. Natanggap niya ang sulat ni Dietrichson na nagpapasalamat sa mga natanggap nilang mga provisyon at nagbalita sa kanila tungkol sa matiwasay nilang pagdating sa puok. 2 araw ang dumaan at gumanda ang panahon. Nakahiram ang isang pastor ng isang bangka na nakakakayang bumiyahe para puntahan at kuhanin nito ang mga naghihintay na mga abenturero sa Ameralik Fjord. Dumating ang mga ito sa Gadseb noong 12 ng Oktubre. Noong malapit nang magtapos ang buwan, bumalik naman ang mga nautusan ni Nansen na magdala ng kanilang sulat sa kapitan ng Fox na bapor. Sinabi nila ang ipinasabi ng kapitan na hindi na niya sila mahihintay, pero tinanggap niya ang mga sulat na ipinadala ni Nansen papuntang Scandinavia. Iyong sulat ni Nansen na ipinadala niya sa sponsor ng misyon niya na si Herr Gammel at iyong sulat ni Sverdrup sa kanyang ama ang nagpasimula ng paglaganap ng balita sa Europa na nagtagumpay si Nansen at kanyang mga kasama na tumawid sa disyertong yelo sa interior ng Greenland. Nanirahan ng grupo sa Gadseb ng ilang buwan at habang sila'y naroon, sinamantala ni Nansen ang pagkakataon na nag-aral at nanaliksik tungkol sa pamumuhay
kultura, paniniwala at tradisyon ng mga Eskimo. Pinag-aralan din niya ang kanilang wagas na pamamangka at panghuli ng hayop. Hindi maipagkaila ang pagkagusto at paggalang ni Nansen sa mga ito. Isinulat niya ang kanyang mga obserbasyon at sinabi niya, kamangha-mangha ang pagkawalang mapang-ari sa kanila at ang kagandahan ng kanilang pag-uugali, ang pagkalikas ng kanilang pagsasama-sama at ang wagas ng kanilang pamumuhay na walang inggit at katakawan, at ang pagkakaiba nila sa buhay ay hindi udyok sa kanila na mainggit at maging sakim. Noong ika-15 ng Abril, 1889, 1889, dumating sa Gadseb ang barko na Hovidbjörnen na galing Dinamarka. Maluwalhati silang binati ng kapitan na si Lieutenant Guard. Pinarangalan sila ng pagdiriwang sa loob ng barko. Noong dumating ang araw na kanilang iluluwas na pauwi na sa Scandinavia, masama ang kanilang kaloobang umalis. Isa sa mga naging kaibigan ni Nansen na Eskimo na nagpatira at nag-asikaso sa kanyang tahanan ang nagsabi, ngayong babalik ka na sa napakadakilang mundong iyong pinanggalingan noong dumating ka dito sa amin. Marami kang matutulklasang mababago doon at maaring hindi maglaon ay makakalimutan mo kami. Subalit, magpakailanman na hindi ka naming makakalimutan. Noong lumabas na sa fjord papuntang karagatan ang bapor na mag-uwi sa ang mga 6 na abenturero sa kanilang bayan, nadaanan nila ang 3 pinakamagagaling na bangkerong Eskimo na kanilang naging mga kaibigan. Naghintay ang mga ito sa isang pwesto na madadaanan ng barko para makapagsaganap sila ng saludo na huling pamamaalam at paputukin ang kanilang 3 baril. Samantala, sa barko, sila'y inasikaso ng mabuti at hinirang ng mga kagalang-galang at mahalagang mga panauhin. Lubos ang tuwa at pagkawili ng kapitan na makaalam tungkol sa kanilang ginawang ekspedisyon. Grandeng selebrasyon ang pagsalubong sa kanila sa Copenhagen noong makarating sila doon noong ika-21 ng Mayo, 1889, 1889. Isang linggo na pagdiriwang ang isinaganap na parangal para sa kanila. Noong papasok na sa puerto ng Kristiyaniya ang bapor noong ika-30 ng Mayo, namasdan nila ang mga hilera ng mga bangka at armada ng mga bapor sa puerto na naghihintay sa kanilang naipamalitang pagdating. Puno ng tao ang mga bangka. Sa kanilang kinatatayuan sa bapor na nagmamasid sa mga taong naghihintay sa playa, sinabi ni Dietrichson kay Ravna, tingnan mo Ravna, hindi nga ba't nakakatuwa iyang nakikitang kadami ng mga sasalubong sa ating mga tao? Oo nga, ang saya, napakasaya. Kung sana naging usan na lang ang mga iyan, sagot naman ni Ravna. Pakahuli, habang nasa Gadseb pa sila noon, isinulat ni Nansen ang manuskrito na kanyang libro na pinamagatan ng Ang Buhay ng Eskimo. Noong pauwi na sila, nagdala siya ng maraming mga sampol na bagay o artifact na katutubo sa Greenland. Sa librong isinulat niya batay sa kanyang pagtira sa Greenland na nakitira sa mga Inuit, idinagdag niya ang iniregalo sa kanyang tula ng isang taga-Greenland na nagngangalang Christian Rosing. Naisulat ito sa salitang Eskimo at naisalin sa Ingles. At mula sa Ingles, narito naman ang translasyon niya sa Tagalog. 6 na mga Ginoo naglakbay mula Norwego, 4 ang Norwego, 2 ang Tagalapon. Sila'y naglayag sa barkong Norwego, lumapag sa silangang dalampasigan, at taglay nilang dala mga gamit nilang kailangan. Tinahak nila patawid ang loobang hiyelo, at nagdusa ng dihamak sa paglalakbay, wala silang sapat na imbak na pagkain, at isang paris lamang ng kasuutan. Ang kape nila'y napaagang naubos, gayon din ang kanilang mga abano. Gayon paman, tinawid nila ang loobang hiyelo, at sila'y nakarating sa kanlurang baybayin. 2 dumating sa Gadseb mula sa Ameralik Fjord, lulan sa kanilang bangka, na ang itsura ay sadyang kakaiba. 4 sa kanila ang nagpaiwan, balita ay may lapon silang kasama. Pinanabikan namin silang makita, sa wakas sila ay dumating.
mga lapon at ang dalawa pa. Gaya ng kaugalian kami bumaba sa playa at sila'y sinalubong. Ang isang tagalapon ay tila yata malamya, siya ay munting totoo, at may mataas na matulis na sambalilo. Ang isa na malaking tagalapon may gorang 4 ang sulok, at may kasuotang pantalon sa binte at magarang manto. Siya ay lubos na mabait at labis na masalita, dahil dito nawili sa kanya ang mga munting tao ng Greenland. Itong pananagumpay ni Nansen sa kanyang unang ekspedisyon ay siyang pasimula lamang dahil lalo lamang naging matindi ang kanyang pagpunyaging magsagawa ng iba pang ekspedisyon na pananaliksik sa pinakadulong norte na ibabaw ng daigdig, subalit sa ibang tiyempo na iyon. Samantala, balikan natin si Nansen at alamin ang kanyang dakilang kaisipan at ang kanyang mapanilbing katauhan. Iyong natuklasan ni Nansen noon sa kanyang isinulat na tesis sa zoolohiya para sa akademya ay nagpasimuno ng bagong bahagi ng medisina na mang-aaral at manaliksik sa tungkol sa neuron. Subalit noong 1896, ibinaling ni Nansen ang kanyang atensyon sa oceanography o oceanographia. Ito ay siyensa na pag-aaral tungkol sa karagatan. Maraming beses na naglakbay sa karagatan si Nansen at marami siyang inimbentong modernong kagamitan at instrumento sa tubig. Hindi nahinto ang mga bagay-bagay na naisagawa ni Nansen sa mga ekspedisyon niyang isinagawa na pagtutuklas at pananaliksik kaugnay ng siyensa at medisina. Marami siyang mga mahalagang bagay na nalikha at mga panungkulan na ginampanan. Nagkaroon siya ng mahalagang panungkulan sa politika sa Norwego. Naging mahalaga siyang impluwensya sa paghihiwalay noon ng mga bansang Norwego at Suecia upang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanya silang gobyerno. Kinumbinse noon ni Nansen si Prinsipe Carlos ng Dinamarca noong 1905, na tanggapin niya ang trono ng pagkahari ng Norwego noong naihiwalay na ang Norwego sa Suecia. Mula 1906, 1906 hanggang 1908, 1908, nanilbihan si Nansen na nangsakatawan sa Norwego sa London, sa Inglaterra, at nakasama siya sa pagkakasagawa ng Integrity Treaty o kasunduan ng integridad doon. Ang kasunduang ito ay garantiya ng kalayaan ng Norwego mula sa pananalakay o pang-aari ng mga malalaking nasyon. Pinirmahan ito ng Britanya, Pransya, Alemanya at Rusya noong 1907. Noong 1921, isinauna ni Nansen ang kanyang atensyon sa Liga ng mga Nasyon. Naatasan siya ng pinakamataas na komisyoner para sa mga walang mapuntahan o mga refugee. Inumpisan niya ang pamamalakad ng solusyon para dito at nalikha ang pasaporte na maibigay sa mga refugee at mga taong walang mapuntahan sanhi ng digmaan na nakaraan para sila ay makalakbay at makadaan sa mga bayan. Ang pasaporteng ito ay tinawag na Nansen Passport. Dahil sa kanyang ginampanang panungkulan na ito, siya ay naparangalan ng Nobel, bagaman may mga nauna na siyang mga naisagawa sa siyensa at medisina na karapat-dapat din sanang nagawaran ng premyong Nobel. Ibinigay niyang donasyon ang kabuuan ng pera na kanyang premyo sa mga programa na tumulong sa mga walang estado. Noong 1926, naigawad sa kanya bilang paggalang ang pagiging rektor sa Universidad ng San Andres sa Escocia o Scotland. Noong tinanggap niya itong panungkulan, nagpamahagi siya ng mahalagang kaisipan para sa mga umuusbong na henerasyon. Ito ang sabi niya: "Tayong lahat ay may kanya-kanyang punto na lampas sa ating hangganan na ating hahanapin sa tanang buhay natin. Ano pa ang hihilingin natin? Ang tungkulin natin ay ang maghanap ng daan papunta doon. Marahil na malayong daan ito, masalimuot, subalit darating sa atin ang tawag at kakailanganin nating sundin at puntahan ito. Likas na nakaugat ng malalim sa katangian ng bawat isa sa atin ang espiritu ng pagnanais na makadanas ng pagsubok, ng tawag ng ilang na lugar. Pumipitik ito sa likuran ng bawat galaw natin, nagbibigay saysay."
Sa tanang buhay ni Fridtjof Nansen at kahit na noong siya'y patay na, marami ang mga parangal at pangilala na naialay sa kanya mula sa mga iba't ibang mga bayan. Nakilala siya sa pamumuno ng inobasyon, sa iba-ibang linya na intelektual at inventor na iba-iba ang mga bagay na pinaggamitan ng siyensa at henyong kaisipan. Tumayo siyang sandalan at ikinatawan niya ang mga taong walang mapuntahan hanggang sa siya'y namatay. Siya ay nagkaedad ng 68 noong siya ay namatay noong ika-13 ng Mayo, 1930, 1930, sa Polhogda na kanyang tirahan sa Oslo. Noong siya ay namatay, sinabi ng isang nobilidad at kabalyerong Ingles na si Lord Robert Cecil tungkol kay Nansen. Lahat ng mga magagandang hangarin ay sinusuportahan niya. Wala siyang takot na magsagawa ng kapayapaan. Kaibigan siya ng hustisya at lagi-lagi siyang tagatayo para sa mga mahihina at naghihirap. Bukod tanging abogado, ministro ng gabinete at miyembro ng parlamento ng Britanya si Lord Robert Cecil na masidhing humanga kay Nansen. Naging pangunahing ministro ng Britanya ito ng 3 beses mula 1885, 1885 hanggang 1902, 1902, at ang kanyang respeto kay Fridtjof Nansen ay isa pa ring karangalan ni Nansen na maitatangi. Mula 1954, 1954, taon-taon na nagpaparangal ang United Nations High Commissioner for Refugees ng gawad na Nansen Refugee Award. Ito ay bilang pang-alala at pangilala kay Nansen, na ibibigay ang parangal na ito sa isang individual, organisasyon o lupon na nagsasakripisyo na nagbibigay ng dalisay na paninilbi at matinding pagmamalasakit sa mga taong napalaya sa kanilang mga bayan at walang mauwi ang estado. Marami ang iba-ibang mga lokasyon na naipangalan sa kanya. May Nansen Crater na bahagi ng buwan, Nansen Basin na bahagi ng tubig sa Artiko, Nansen Crater pa rin na bahagi ng planetang Mars, Nansen Sound sa tubigan ng Canada, Fridtjof Nansen Peninsula sa timog silangan ng Greenland, Mount Nansen at Mount Fridtjof Nansen na parehong bundok sa Antarctica, mayroon ding Mount Nansen sa Canada, Nansen Land sa Greenland, Nansen Island sa Antarctica, Nansen Island sa Franz Joseph Land sa Russia, at Nansen Island sa dagat na Kara sa Russia. Mayroon pang asteroid na naipangalan sa kanya, ang 853 Nansenia na nasa sistemang solar sa kalawakan. Pati armada na Norwego ay mayroon pang naituring na Nansen class sa kanilang mga bapor. Ang kwentong ito ay nabuo mula sa mga nasaliksik na impormasyon mula sa Wikipedia, From Museum Britannica, OriExtra.com, Nobelprize.org, RSGS.org, at the Translation of Nansen's First Crossing of Greenland, Fridtjof Nansen Arctic Explorer by James D. West, at Nansen F31 July 2018, teamfram.org, The Explorer as the Hero, Duckworth and Company, London, 1997. Ang mga impormasyon ay nakolekta mula Agosto 20 hanggang Setyembre 12 at mula Disyembre 1 hanggang 13 ng taon 2021.